ngayon, magsisimula tayo sa panibagong series natin, walang iba kundi yung peace of mind. Faith meets mental health. Now, question sa inyo. Sino dito ang merong mental health problem or issues? Taas kamay. Wala, di ba? Walang aamin, ano? Anyway, sa panahon ngayon, okay, lalo din mga Gen Z, mga millennials, parang tuwang-tuwa yung mga bata, ano? Parang nakawala sa koral, ano? Anyway, mas grabe ang mental health issues ngayon. Sa panahon namin noon, hindi naman masyado na-emphasize yung mental health. Alam niyo bakit? Tanong sa akin bakit? Kasi sa panahon namin noon, wala pa naman ng social media. Okay? Hindi namin na-compare yung sarili namin sa ibang tao. Ang mahalaga lang sa amin noon, meron kaming text, okay? Meron kaming panglaro ng pato or ng mga patintero. Ngayon, sa mga kabataan ngayon, sa mga tao ngayon, sa mga generations ngayon, grabe na, tumataas yung depressions, tumataas yung anxiety, and then also, huwag kayo mawawala by next week, pag-uusapan natin yung mga trauma. Lahat tayo dito ay merong trauma ng kabataan, tama? And also, pag-uusapan natin yung burnout. Now, ang first topic natin ngayon is about the most dangerous myth of mental health. Ano ba yung dangerous myth? Now, magtinanong niyo ako, Pastor, totoo ba ang mental health? Kaya nga nandito tayo ngayon. Okay? Even kami, o tayo mga Kristiyano, hindi na tayo Kristiyano, tayo ay tao din. At nakakaramdam ng depression and anxiety. Even kami mga pastor, okay? Nararanasan natin yan. But before I proceed, what is mental health? Now, ito yung meaning ng mental health. Pakibasa na sabay-sabay, sabi doon, mental health is a state of mental well-being that enables people to cope the stresses of life, realize their abilities, learn well, and work well, and contribute to their community. Yan ang mental health. Pag tama ang mental health mo, yung isipan mo, kung healthy yung utak natin, yung ating isipan, marami kang maiko-contribute sa community. At lalo na sa iyong buhay. Okay? Pag mali kasi ang mentality, magiging mali na rin ang lahat. That's why ang mental health, tatlong bagay ang meron. Emotional, psychological, and social well-being. Kung paano tayo mag-isip, okay? At ano yung nararamdaman natin? At kung paano tayo makikasalamuha. Now, may kilala ba kayo mga taong depressed or stressed? Mukha lang stress. Yung mga mukha lang naman. Yung mga lagi nakasimangot, okay? Yung mga taong mentally stressed, ay naku, madaling magalit. Yan, naiinis, nakasimangot, okay? Kung paano ka magtrabaho, lagi kang padabog, okay? Lagi mo natiting mga negative things. That's why, very, very important yung tinatawag na mental health natin. Dapat nating alagaan yung ating isipan. At alam nyo ba, okay? Alam nyo ba na ang tao sa ating utak, tingin mo yung utak ng kasama mo kahit hindi mo masyado nakikita, tingin mo siya, tingin mo yung katabi mo. Di ba? Pag malapad daw ang noo, matalino daw, tingin mo ako, puro noon na lang, okay? Sabi nila, okay, alam nyo po ba, ito yung facts, na kaya mag-store ng 1 trillion facts yung ating isipan? Ganon kalaki at ganon ka-powerful yung ating isip. At alam nyo ba, karamihan sa atin, basahin nyo to 10,000 thoughts per day. Grabe Ibig sabihin yung utak natin, maya-maya ang daming iniisip. Tama? And then sabi doon, with 75% of these thoughts being negative and 95% repetitive. Wow! Sino dito pagising pa lang negative agad yung kanyang nasa isip? At sino dito, madalas, look at me, yung bang iniisip mo, sabi doon, 95% paulit-ulit. Okay? Meron ba dito paulit-ulit mo lang iniisip yung mga nangyayari sa'yo? Ayan, ito yung utak natin. And also, sa loob ng isang taon, meron tayong 3.5 million thoughts, a year. Grabe Tingin mo katabi mo.
Ibig sabihin pala, pag ikaw ay laging iniisip, 75% and then 95% repetitive, kaya na marami sa atin nagmumukhang matanda. Kasi nga, ang daming pumapasok na puro negative. Yung mga taong mukhang bata daw, tingin mo yung katabi mo, yung bang pag sinabi niya ng edad, nagugulat ka, ganyan na edad mo. Nung tinanong niya, may natulong sa akin, Pastor John, ilang taong ka na? Sabi ko, 45. Akala ko nasa 25 ka lang. Tumawa naman kayo, joke yun eh. Okay? Maybe mga ganon, ibig sabihin ba, mga kapatid, nako, that's why, ingatan natin yung ating alin, isipan. And we only use 10% of our mind. Wow. Tanong ko sa inyo bago ako magputuloy, ano yung mga bagay na paulit-ulit sa isipan mo? At ano yung mga bagay na mga negative kumbaga, nandyan na sa utak mo na hindi na matanggal. That's why if you read in 1 Thessalonians 5:22-24, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through, may your Holy Spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. The God of peace sanctify you through and through. Sa Tagalog, lubusan. Ang gusto ng Diyos, maging maayos yung buhay mo, maging maayos yung mga isipan mo ng lubusan upang magbigay ng glory sa Kanya. Dapat nating ingatan ang the God of peace. Sabi mo nga, peace be with you. So, tingin mo sa katabi mo, peace be with you. Di ba? Sino na gusto ng kapayapaan? Taas ang kamay. Yun bang, nakakita ba kayo ng baby? Kanina, tuwang-tuwa ako doon kay Gideon, anak ni Atan. Takbo ng takbo. And then, maya-maya tulog. Di ba mga anak natin maliliit? Para ba ang sarap maging ganyan? Para bang pag isang heli lang tulog agad? Nakakainggit, ano? Ibig sabihin yung kanilang peace of mind. Tayo mga matatanda na, ang utak natin laging kumikilos. Now again, my question to you is, sino nang gusto ng peace of mind? Taas ang kamay. Kapayapaan. Yung bang wala ka nang iisipin, kundi kapayapaan. Taas ang kamay. Tatlo lang tao meron sa mundo. Tatlong klase. Alam niyo ba yon? Buhay, patay, baliw. Tingin katabi mo, buhay ba yan? O baliw? Tingin mo lang. Okay? Kung hindi siya patay, either buhay siya or baliw. Okay? Alam niyo po ba, ang taong baliw ay hindi namumroblema? Para bang wala siyang masyadong iniisip na kinabukasan. Pag ikaw ay buhay, nako kapatid, sabi ko sa inyo, prone tayo sa mental health problem. Now, ito yung mental health myths. Meaning, hindi totoo. Sabi doon, myth number 1, Christians shouldn't struggle with mental health. Marami nagsasabi sa akin, mga kaibigan ko, dapat pag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka dapat ma-stress. Dapat hindi ka dapat nagkaroon ng mental health issues. Dapat okay ka, dapat positive ka. Okay? Nung the moment na tinanggap mo si Jesus Christ, dapat 180 degrees, nagbago na yung pananaw mo sa buhay. Sabi ko, ganun ba yun? Ang alam ko, nung tinanggap ko si Jesus Christ, hindi agad lahat nagbago. Nung tinanggap ko siya, parang lalong gumulo. Naranasan niyo ba yan? Nagkaroon ka ng mga iniisip na mga sufferings, may mga problema, lagi nandyan. Nung tinanalala ko, nung tinanggap ko si Jesus Christ, hindi naman tumaas yung bank account ko. Tama? Sinabi na pag naging Kristiyano ka, magiging masaya ang buhay. Totoo, hindi? Di ba kanta yon? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Oh, masayang tunay. Oh, masaya. Yun na yun. Pero actually, hindi. Masaya siya dahil meron ko tinatawag na peace. Yung God's peace. Okay, so pag-uusawa natin mamaya, Christians shouldn't struggle with mental health. Lalo ako, pastor, alam niyo po ba nagkaroon din ako ng mental health problem? Or stress and na-depressed din ako mga nakaraang taon. At nakakalungkot isipin kami mga pastor, ang hirap naming aminin.
Kasi hindi lang kami Kristiyano, kundi kami ay isang pastor. Hindi namin pwede sabihin, ay, depressed ako. Ay, stress ako. Hindi. Kasi nga, sasabihin sa akin, di ba pastor ka? Nangangaral ka, hindi ka dapat ma-depress. No, ang totoo, ang reality, lahat tayo, again, makakaranas ng depressions. Kasi nga, ay nako, sabi mo sa katabi mo, tao ka eh. Tao tayo. Okay? Hindi ka hayop. Okay? Ay, ba masabi ko, mapalitan na ng isang letter yung tao. Ano? Lahat tayo maka-experience niyan. Ibig sabihin, ang Kristiyano ay hindi excuse sa temptations, hindi excuse sa trials. Because sabi ni Jesus Christ mismo, in this world, sa mundong ito, you will have troubles. Tama? But sabi niya, take heart na overcome ko yung mundo. Na kapatid, kung ikaw ay buhay, siguradong magkaka-experience ka ng depressions. At baka marami sa atin dito ay merong stress or anxiety o depress sa mga bagay na nararanasan niya o sa mga bagay na kanyang iniisip. Hindi ko alam kung anong status ng buhay mo ngayon. Ang nakakaalam lang, ikaw at ang Diyos. That's why wag kang maniwala sa mga Kristiyano na nagsabing dapat hindi ka na ganyan. Mali yun. Actually, mentality ko ganyan before. Hanggang sa may nakausap ako ng mga counselors sa clinical counseling na John, lahat tayo nadidepress at lahat tayo nagkakaroon ng mental problem. Ang problema lang ayaw natin aminin. Na pinag-aralan ko ng mabuti about dito, na dapat pag Kristiyano ka, matatag ka. No, mali. Okay? Even sa mga tao sa Bible, mga big names in the Bible, naka-experience ng depressions. Now, if you know Elijah, nako, kilala niyo ba si Elijah? After niya ma-defeat yung 850 prophets ni Baal at ni Asherah Pole na tinalo niya, after that, ang victory, nagkaroon siya ng depression, gusto niya lang mamatay. And then also David, after niyang patayin sila Goliath, nagkaroon, yung tinatawag natin na, si David, ang tawag kay David, a man's, after God's own heart. Pero nagkaroon ng depression sa wilderness. Okay? Battle with deep despair, wondering if God has abandoned him. And also Jeremiah. Alam mo ba tawag kay Jeremiah? The weeping prophet. Kaya ayoko maging Jeremiah, ayoko yung weeping prophet. Kasi parang weak. Parang gusto ko maging, pag sinabing Pastor John, strong Christian. Di ba? Astig, gwapo, mga pogi, mga ganun, Ganun ang gusto natin, pero si Jeremiah ay weeping prophet dahil sabi doon, battled with loneliness, insecurity, and he cursed the day that he was born. Yan ay mga myth na sinasabi, dapat ikaw, matagal ka ng Kristiyano, dapat hindi ka nagbabattle ng anxiety o depressions. Now, church, listen to me, look at me. Marami sa atin nagpapanggap at inahanap yung ating freedom, yung peace sa iba't ibang klase ng ginagawa at mga bagay. Kumbaga, hinahanap natin sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Ang myth, nako, tandaan mo baka asawa mo ngayon, okay, ay depressed. Pangalawa, myth number 2, God doesn't care about your mental health. No. Actually, God cares for you. May ibang tao sabi, di ba, pag depressed ka, hindi ako pinapakinggan ni Lord eh. Di ba? Wala siyang pakialam, busy sa masyado. Ang dami niyang iniisip, pati blood control. Di ba? Iniisip niya na, ngayon, dami na, ako pa kaya. Pero church, listen to me, yan ay myth. God cares for your mental health. Alam niyo ba yon? Sabi mo nga, God cares for you. Especially yung mental health mo. Alam mo, one time, meron akong kausap, medyo na-depress ako, hindi naman lately, matagal na, during the hype pa ng aking pagiging Kristiyano, okay? Pagiging on fire. Dumating yung point ng talagang, yung bang ine-expect mo, naranasan nyo ba yan? May ine-expect ka, okay, sa isang tao, sa isang gawain, pero hindi na-meet. At ikaw ang nasaktan.
Okay? Yung bang parang pakiramdam mo na iwang ka sa ere? Naranasan nyo ba yan? And also parang pakiramdam mo walang nakikinig sa'yo, wala kang pwedeng lapitan. Okay? One time may nakausap ako, John, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ko, depressed ako eh. Paki-check nga ako, yung kaibigan ko isang clinical pastor sa counseling. Sabi ko, Pastor, ano nga ako, paki-check nga ako, okay ba ako, yung isipan ko, lahat. Sabi niya, John, okay ka naman eh, okay naman yung pamilya mo. Okay naman yung devotion mo kasi pinapakita mo sa akin devotion mo. Okay? Now, church, makinig ka. Ibig sabihin pala, hindi pala ibig sabihin na okay yung devotions mo. Yung pinakamarami kang, wala ka na miss out sa pag-prayer mo, sa pagbabasa mo ng Bible mo, ibig sabihin, hindi ka nagkakaroon ng depression. Pwede ka pa rin mag-battle ng depression. Alam mo, sabi sa akin, John, okay ka physically, emotionally, pero baka kailangan mo na lang pahinga. Baka kailangan mo na lang maraming tulog. Alam mo, minsan, yes, may nagsabi sa akin, John, kailangan mo ayusin yung devotions mo, baka may kasalanan ka. Okay? Di ba mga ganon? May marinig kayo mga ganyan advices? Baka may tinatago ang kasalanan, kaya ganyan. No. Wala naman ako tinatago, pero sabi ng pastor ko, kaibigan, baka kailangan mo lang pahinga. Kaya mga kapatid, yung mga nasa Boracay ngayon, okay? Saludo ako actually. Masaya ako para sa inyo. Di mo masaya-saya ako, di ba? Joke lang. Actually, sa church natin, hindi tayo stricto. Pag sinabi mong bakasyon, go ahead. Kailangan mo yan. Kailangan mo ng freedom. Kailangan mo ng magbuksan yung isipan mo. Kailangan mo ng pahinga. Kaya natutuwa ako sa mag-asawa, sa mga single na nagbabakasyon, nag-abroad, para lang, alam mo yung part yan ng, tawag doon? Sa dila ko eh. Pakitulong nga ako. Okay? Part yan ng pagpapahinga. Para bang, parang nasa dila ko talaga yung tamang term eh. Refreshment, yung para ma-refresh ka. Si Leslie galing Vietnam. Kaya mo yan? Yung Troates family ngayon nasa Japan. Di ba? Yung sila PB, hinakot ang kalahati ng simbahan, nasa Boracay ngayon. Okay? Nagsabay-sabay sila. Pansin mo, ako na lang isang pastor dito. Lahat yung dalawang pastor, iniwan ako. Pero pinakain muna nila ako bago nagpaalam. Okay? Pero alam mo, sabi sa akin, okay lang yan, go ahead. Bakasyon ka, spend time, unang-una sa Panginoon, sa family mo, at ingatan mo din yung sarili mo. Para sa akin yan ay pang fourth priority mo. Kasi pag hindi okay mentality mo, masisira, damay pati yung relationship mo sa Panginoon, damay pati yung relationship mo sa mga asawa mo, okay, mali pala, asawa mo, okay, madadamay din yung relationship mo sa anak mo, at yung trabaho mo. Kailangan natin ng pahinga. Nakuha nyo? Kaya sinasabi nila, myth, hindi, kailangan mo mag-ministry. Yes, ang sarili mo, ang pahinga is ministry din. Part na ng ministry, yung bang ginagawa mo, ipahinga mo muna para mag-glorify ang Panginoon. Malinaw? Yung sasakyan nga, hindi mo pwedeng gawing 24 hours umaandar eh. Kailangan ng pahinga. Tayo pa kaya? Kaya tinatanong ko iba, saan kayo magbabakasyon? Saan kayo pupunta? Kung puro tayo plano na mga gagawin yung trabaho natin at wala man lang schedule para sa pahinga mo or sa bakasyon mo or sa me time mo or sa family mo or sa mga anak mo, church, sasabihin ko sa'yo, mapapagod ka. May stress ka. Hindi lang yung stress, kasi yung stress, alam mo ba yung stress? Yung nangyayari ngayon kaya ka stress. Yung depression mo minsan yung cause yung past. At yung anxiety mo, ang cause niyan is yung future mo. Masyado ka nang bombarded sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Nakukuha niyo ba ako? Kaya ang dami ngayon nagkaroon ng mental health issues. At sasabihin ko, God cares for you. Si Elijah nung na-depressed, binigyan ng Diyos ng kapahingahan. Natulog siya, pinakain, pinalakas. Kasi nga meron pa siyang gagawin. Now church, kung meron kang gagawin pa na tingin mo na sobra-sobra, kailangan mo ng pahinga. Okay? So, ulitin ko lang ha. Church, pag ikaw stress, baka kailangan mo ng pahinga.
Baka kailangan mo nang kumain ng maayos. Tama? Baka kailangan mo nang maglaro, mag-exercise, babaguhin mo yung iyong ginagawa. Malinaw ba? Malinaw? Kumbaga sa isang water jug, yung blue na may gripo, yung buhay natin ay parang gripo, agos ng agos. Okay? Ang problema, yung tubig natin, pababa ng pababa. Ano ang nilalagay mo ngayon dyan? Trabaho? Actually, Pastor Osman, sabi sa akin, John, dapat lagyan mo ng salita ng Diyos. Yes, okay yun. Walang problema sa salita ng Panginoon. Pero kailangan mo rin dagdagan ng activity mo din para ma-refresh ka. Malinaw ba tayo? Tingin mo sa katabi mo, okay ba? Pustahan tayo next week, wala kayo lahat dito. Sabi mo, Pastor John, kailangan ko ng stress reliever. Magbabakasyon kami. Okay? And sa may mga sasakyan naman, ipasyal mo naman yung mga asawa mo, yung mga anak mo, kahit saan-saan. Oo nga, sabi ni Beb. Okay? Mental health. Alam mo, nakakatuwa kasi, even sa Book of Psalms. Now, church, wala ko nagbabasa kayo ng Book of Psalms, i-quote ko na lang sa sobrang dami. Every time na meron kang mental health issues, alam mo, ang sarap ng panghawakan din yung salita ng Panginoon. Di ba sinabi niya, sabi ng Book of Psalms, the Lord is my shepherd. Diba? I shall not want. Then sabi din sa Psalms, the Lord is close to the broken-hearted and crushed in spirit. Diba? He is my stronghold, my refuge, my tower. God cares for us. God cares sa bawat isa. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung iniisip mo, concern ang Diyos dyan. Kasi pag mali na yung tumatakbo sa isip natin, mali na yung magiging takbo ng buhay natin. Malinaw? Pag mali na yung takbo ng utak natin, mali na rin yung nakikita natin. Pag mali na yung takbo ng utak natin, naku, church, mali na rin yung ginagawa natin. Pag mali na yung iniisip natin, mali na rin yung nararamdaman natin. Pag mali na yung nararamdaman natin, iba na yung prinsipyo mo. Iba na yung nasa isip mo. Iba na yung tumatakbo sa isip mo. Okay? Madalas, nakakalungkot isipin, iba na rin lumalabas sa bibig mo. That's why, mental health ay napaka-importante yung peace of mind. Church, sa Book of Psalms, alam ko, marami sa inyo hindi pa ito nababasa at babasahin ko sa inyo ngayon kasi nakikita natin sa Book of Psalms more on agony ni David, ng ibang mga writers, pero this time, pag-uusapan natin si Heman. Kilala niyo ba si Heman? Hindi niyo kilala si Heman? Nung bata ako, may Heman, di ba? Yung cartoon character. 60s yun eh. Sino ba nabutan nyo? Na may the curse, di ba? Nakaka-relate kami ni Francis. Mga batang 80s. No, church, hindi na pag-usapan tayo Heman. Heman sa Bible, isa sa mga writer, na isa sa mga napakagandang karakter. Now, Heman, siya po ay Levite. Now, ito po yung karakter niya. Heman was known for great wisdom. If you read in 1 Kings 4:31, napakatalino, magaling yung wisdom niya. Music ability, magaling siyang music musician siya eh. Okay? And also, committed in parenting. That's why yung kanyang ability na ipas sa mga anak niya at yung kanyang buong angkat ay naging musician ni David. Okay? And also, naging service to the king. Now, look at me. Kung meron kang taong pwedeng lapitan, ito yung taong to. Kasi nga, pag tiningnan mo, napakalakas, very strong, tama? Very, man of God, manly. Hindi lang yan, kundi yung ability niya, yung skills niya, yung service niya sa Panginoon, at pagiging tatay niya, pagiging asawa niya dun sa asawa niya, napakaganda. Tama? Pero, church, meron siyang sinulat sa Book of Psalms. Now, can we read this together? If you read in Book of Psalms, 88, verse 3 and 5, 13, 14, and 18 sa NIV, sabi doon, ito yung sinulat niya. Biruin mo a man of God. Sabi doon, I am overwhelmed with troubles, and my life draws near to death. I am counted among those who go down to the pit. Now, church, I am like
one without strength. I am set apart to the dead, or with the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, who are cut off from your care. Now, balik kayo sa akin. Naramdaman nyo ba yung nararamdaman niya? Yung depression ng tao, kahit na ikaw ay malapit o kasama mo ang Panginoon, na lagi kang nasa simbahan every Sunday, nasa grow group ka, nasa discipleship ka, mararamdaman mo ang depressions, ang problema. And then ito yung ginawa niya, but I cry to you for help. Lord, in the morning, my prayer comes before you. And then, why, Lord, do you reject me and hide your face from me? Di ba marami sa atin ganyan din? Dinadaan sa simba. Tama? Dinadaan sa pagtugtog. Dinadaan sa pag-ministry. Kasi nga gusto mo hanapin yung peace, pero hindi mo mahanap kagaya ni Himan. And now, church, tingin niyo sa akin, alam mo, kagandahan sa Panginoon, hindi siya natatakot sa paglapit mo at sa pagtatanong mo sa Kanya. Hindi takot ang Diyos, malaman niya kung ano yung nararamdaman mo. Okay lang sa Kanya, tanungin mo siya about doon sa situations mo. Gusto ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, hindi yung pagpapanggap. Ang gusto ng Diyos, yung buong puso. Yung honest conversations, kumbaga. Okay? And sabi din doon, you have taken me from me, friend and neighbor. Darkness is my closest friend. Grabe. Yung depression ni Himan, darkness is my closest friend. Alam mo, minsan mga kapatid, kaya napaka-importante, okay, nung ating mental health. Why? Pag mali ang mental health problem mo o yung may problema ka sa isipan, okay, depressed ka, maling tao, yan ang magdidictate sa'yo kung paano lumapit sa mga maling tao or tamang tao. Kaya kailangan mo ng tao kagaya ng katabi mo ngayon, kagaya ng nasa likod mo, kagaya ng isang simbahan. Kailangan mo ng fellowship. Kailangan mo mag-seek ng advice or advices, kailangan mo mag-seek ng wisdom. Ang problema sa atin, ayaw natin aminin. Yes or no? Yes or no? Tinatago natin. Kasi gusto mong ipakita na strong ka, okay ka. Lagi mo sinasabi, I am strong, independent, ano yun? Man or woman. Pero no, church, dapat maging vulnerable din tayo sa isa't isa. Pwede ba yun? Pwede ba yung abay ang katabi mo ngayon? Sabi mo sa kanya, akbayan mo. Sabi mo sa kanya, getting help is not a sign of weakness. It's a sign of wisdom. Amen ba yun? Amen ba yun? Getting help is not a sign of, of weakness. It's a sign of wisdom. Now, kabataan, mga kaibigan, church, look at me. Hindi mo kaya mag-isa. Yes? Wag na wag mong i-isolate yung sarili mo pag nandun ka na sa depression stage or sa stress level na stage or nandun ka na sa anxiety. Kaya ang dami ng suicide. Okay? Because maling mga tao ang kanyang nilapitan. Alam mo bakit ginawa ang ng Diyos in church? Ito? Hulaan nyo bakit? Katabi mo, bakit? Para mayroon kang tinatawag na katuwang. Amen? O tayo, mga kaibigan, church, look at me. Lagi kong sinasabi sa inyo, yung time, yung wisdom, kung kailangan mo, advices, kung kailangan mo ng makakausap, sabi ko, pwede nyo akong lapitan. Sila Pastor B-Boy, sila Pastor James, ay nako, sila at Kuya Atan, pwede kayo mag-usap sa Shell, Levy, sa taas, sa confession room, sabi nila, pwede tayo mag-usap sa lahat, may kape ka pa, libre. Okay? Alam mo, mas masarap, meron kang kausap.
meron ko nasasabihan. Dahil sabi ng Bible, di ba, come to me, all of you who are tired and carrying heavy loads. For my burden is light and my yoke is easy. Kaya nandito tayo sa bawat isa. Pwede bang akbay yung katabi mo, kalabitin mo? Sabi mo, nandito lang ako. Sabi mo nga, nandito lang ako. Kape lang kape. Okay? May nagtanong sa akin, John, if you read in Matthew 22:37, do you love the Lord? Sabi ko, yes, of course. Please read Matthew 22. Sabi sa akin, sabi ni Jesus Christ, love the Lord your God with all of your mind. Madaling mahalin ang Diyos with all of your heart or with all of your strength. Pero minsan natanong ko, Lord, minahal ba kita ng with all of my mind? Okay? Minahal ba kita with all of my mind? Kasi yung mind ko masyadong occupied sa mga negative thoughts, sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Okay? So church, again, can we read this verse again? Love the Lord your God and with all your heart, with all your soul, with all your heart. And now, church, makinig. Ito yung brain natin. This is our brain. Alam nyo ba, nung ikaw ay na-develop sa loob ng tiyan, ang brain natin ay gumagawa ng maraming connections. Kinoconnect niya lahat. Hanggang sa dumating yung time, magkakaroon tayo na tinatawag na neural pathways. Galing million connections per day. Since birth, grabe, tuloy-tuloy yan. And then, pag ang brain natin na-develop palalo, nagkakaroon tayo na pruning. Pag pruning, meaning tinatanggal niya na yung mga bagay na hindi naman kailangan. And then, after pruning, nagkakaroon tayo na pathways, yung parang bang pattern. Tama? Kung ano iniisip mo, naiisip mo, yung nangyari sa kahapon, naiisip mo ulit. Paulit-ulit. Tama? Now, yan ay good news. Maganda yan. Ang problema, kung positive yung iniisip mo. Paano pag negative? Nakuha nyo? That's why, church, ingat tayo sa mga ating iniisipan. If you read itong quotes na to, your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Your life is moving in the direction of your strongest thoughts. That's why if you read in Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Now mga kapatid, tingin sa akin, kanina nalaman nyo 75% is negative ang laging iniisip. Yung meron ng pathways. Paulit-ulit na lang. Kumbaga sa daanan, sa pagpunta ng church, pansinin mo, meron ka ng pattern. Tama? May pattern ka, di ba? Pagpasok mo dito. Anong pattern mo? Upo. Ang pattern ko, yung may muscle, pagpasok ko agad, yung kamay ko bilang gumagano, may sariling isip, na hindi ko naman iniutusan yung kamay ko, bilang pinahin natin yung switch, pinapatay ko, agad may pattern na. Pero sabi ng Bible, di ba, sabi doon ng Bible, renewing of your mind. Dapat mong ayusin yung isipan mo. Dapat mo natin daw i-build ng panibagong pattern. Pag negative, gawa na isa pang pattern. Merong kausap, hindi ko na mabanggit ang pangalan niya. Sabi niya, John, ano bang ginagawa mo araw-araw? Bakit ka ba depressed? Sabi niya, pwede mo bang bigyan mo ako ng ginagawa mo kahit na 10 piraso lang. Sinunod ko hanggang 2 lang, di ko na magawa. Sabi niya, John, kailangan mong gumawa ng isang bagay na may iba doon sa ginagawa mo nakaraan. Kailangan mong gumawa ng pattern, ng panibagong pattern para hindi yan lagi mong ginagawa or lagi mong iniisip. Okay? That's why sabi ng Bible, dapat baguhin natin yung isipan, hindi sa pattern ng mundo, kundi saan? Sa Panginoon. That's why if you read this, now thought audit, church, again, worried, 1 is the lowest, 10 is the highest. Paki-thought audit nga isipan natin. Ilang percent yung worried, ilang percent yung negative, ilang percent yung worldly. And again,
Huwag niyong i-rate ang sarili niyo ng 1. Kasi yung 1, pang demonyo. Okay? Yung 10, pang perfect yan, pang Panginoon yan. So rate yourself between 1. Nakuha nyo? Baka mayroon sa'yo nag-rate. Demonyo ka pala. 1 ka eh. Okay? Huwag naman masyadong mababa. From 1 to 10, worried mo. Maybe 5, maybe 4. Yung negative thoughts mo, maybe 8, maybe 9.5 or 9.9. Muntik na ma-perfect. Please rate your thought. And then pag-usapan nyo yan, hapon ng partner mo, pwede mo ba akong tulungan? Kasi ito lagi inasa isip ko. Pwede mo ba akong evaluate? Tulungan mo nga akong paano ko i-divert yung aking attention sa Panginoon. If you read this Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. So church, alam niyo ba, ang pinakamaganda sa isang building pag na-renovate, pag na-renovate ang isang building, mas maganda pa siya doon sa dating building. Tama? Yung city light, nakita nyo ba itong umpisa kung paano itsura? Wala tayong tiles, walang aircon, magulo yung wall, pero nung na-renovate natin dahan-dahan, di ba nagkakaroon ng maliwalas yung ating pananaw? Yes? Tama? Samantalang dati ngayon, lamig na lamig kayo. Dati ayaw magdidikit-dikit kasi yung pawis ng katabi mo, grabe. Pag dumikit, parang mozzarella, cheese, sa lagkit, Pero ngayon nare-renovate. Yun din ang isipan natin. Dapat natin i-renew, hindi sa pattern ng mundo, kundi gagawa tayo ng pattern na kung mahirap, papunta sa Panginoon. Pwede ba yun? Are we clear? And then sabi din doon, you will, in Isaiah 26, one of my favorite verse, you will keep in perfect peace all who trust in you, all those thoughts are fixed on you. Yung perfect peace dyan, pag sinabi sa Greek word na shalom, peace unto you. Pag sinabing shalom, shalom, doble shalom, pag inulit yung word na yan, meaning exceedingly, sobra-sobra. Dapat ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon as you trust the Lord. And all those thoughts are fixed on you. Yung fixed dyan, in Greek word, samak, to prop, to rest, full weight on an object. Kapatid, sino itong pagod na mag-isip? Taas kamay. Gusto na magpahinga. Hindi naman habang buhay. Okay? Alam niyo, sabi doon, to rest your full weight on an object. Natuwa ko, punta kami El Nido. Kasama ko si Michael, Joanne, saka si Don. Dahil si Don, sabi nila, panganay ko daw anak, umuwi after 2 years ng naglayas, bumalik. Hindi, joke lang. Nagtrabaho. Habang nagkaroon kami ng island hopping, sabi ng tour guide namin doon sa isang area na kung saan pwede ka maligo, mag-snorkeling lahat, daming isda. Sabi ng, kasi nakakatuwa, sa isang bangka kami, joiners kami. Tama ba, joiners tawag doon? Lahat foreigner. Kami lang yung Filipino, promise. Tapos sa kabilang bangka, puro Pilipino. Ang dami, punong-puno. Sabi ko, mukha ba tayong foreigner? Sabi nila, mukha nga tayong foreigner. Okay, anyway, to make the long story short, nandun kami sa isang island. And then nagdako ba tawag yun? Basta nagdock na yung bangka. Sabi ng tour guide, okay, you can now swim. Don't worry, the water is not that deep, sabi niya. The water is only chest deep. Okay, hanggang dito. So si Don, excited. Walang vest. Kasi nga, chest deep eh. Nung tumalon, nag-uwawala doon kasi hindi marunong lumangoy. And then bilang bumalik, mabuti lang naabot agad siya, naiangat. Sabi mo chest deep. Oo nga, sa foreigner, hindi sa'yo. Kasi mga foreigner na kasama na tatangkad eh. Kami lang yung maliit. Si Don mas maliit pa. Kung maliit ako, mas maliit yun. Okay? Hindi papayag na mas maliit. Basta mas maliit siya. Biri mo. Yung bang, and then sabi nito doon, okay, babalik ako with my life vest. Nung tumalon siya, meron siyang tinatawag na life vest. Now, church, makinig. Si Don nakapaglangoy, okay, at na-enjoy niya yung isda sa pamamagitan ng life vest. Ganon din yung ating isipan, yung tiwala natin sa Panginoon. Pag tayo ay nag-fix ng ating isipan sa Kanya, alam mo, church, mapapanatag ka na hindi Kanya pabayaan.
Amen? Mapapanatag ka na merong solusyon sa lahat ng problema mo. Amen? Mapapanatag ka. Pag yung isipan mo ay nakafix sa Kanya, mapapanatag ka na alam mo, lahat ng pinagpipray mo ay ibibigay niya according sa Kanyang time. Nakakuha nyo? Sabi doon, all whose thoughts are fixed on you. Now, church, ito yung advice ko sa inyo. Pag ikaw ay stressed, depressed, o meron ka ng anxiety, at hindi mo alam mangyayari sa future mo, at hindi mo alam yung gagawin mo ngayon, gusto ko itong tandaan mo to. Sabi doon, do what I can do, give God what I can't do, trust God no matter what. Kapatid, look at me. May mga bagay ka pwedeng gawin. Yes? Meron ka rin mga bagay na hindi mo control. Kaya dapat ipasa Diyos mo na lang yan. That's why sinabi ng Bible, cast all your worries. When you say cast, ibato mo. Itapon mo. Huwag mo na ulit kunin. Huwag mo na ulit hanapin. May stress ka lang. Mapapagod ka lang. Madidepress ka lang. Magkakaroon ka ng anxiety. Okay? And then magkakaroon ng trauma. And then, after that, magkakaroon ng magiging, nararamdaman burnout. Pagod ka na, ayaw mo na, suko ka na. May ginagawa ka, pero wala na yung puso mo dyan. Burnout na tawag dyan. Nagiging routine. Okay? So sabi doon, do what I can do, give God what I can't do, trust God no matter what. Now, mga kapatid, look at me. Ano yung kinai-stress mo ngayon? Ano yung kinadidepress mo ngayon? Na ang Diyos lang ang kayang gumawa ng paraan para dyan. If you read in 2 Peter 1 verse 3, His divine power has given us, pakibasa, everything we need for a godly life through our knowledge of Him. Now kapatid, this verse is very powerful. You know why? Po sabi doon, His divine power has given us everything we need. Galing. Pag ikaw ay may problema, depressed, stress, okay? Lahat ng resources available para sa'yo. Number 1, pwede kang matulog. Yes. Number 2, pwede ka rin kumain at mamasyal. Number 3, merong church na pwede mong lapitan. At lahat ng need mo nandyan available para sa'yo. Or kung gusto mo, siya mismo ang kakausap sa'yo. Gusto mo ba yon? Ayaw mo. Pag sinabing, Leslie, di ba? May problema ka. Di mo alam na, sino ka, Lord, di ba? Gusto mo makausap, sabi mo. So anong gusto mo? Ang Diyos ang kumausap sa'yo o gagamit siya ng anak niya, kapatiran mo din para i-guide ka, bigyan ka ng advice, at tulungan ka. Tama? That's why, kung gusto ko to, para ba si Superman, pakibasa, God, sabay-sabay, God is my source and my strength. I have everything I need to do, everything He called me to do, everything. Lahat tayo may calling. Lahat tayo may mission. Lahat tayo may purpose. Binigay na lahat sa iyo ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo para lang ma-advance yung kanyang kingdom dito sa mundo. That's why one of my favorite character is Superman. Hindi lang yung bagong Superman, okay? May special mention, ano? Because Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. But if you read Philippians 13, 11, and 12, sabi ni Paul, meron man ako o wala, gutom man o hindi, kaya ko lahat ma-overcome because God is my strength. God is with you. Alam mo bakit sa Bible bumubulong ang Diyos at hindi sumisigaw? May kilala ba yung tao laging pasigaw pag tinawag ka? Jasper! Di ba mga ganon? Pero masarap yan, Jasper. Di ba? Sheena. Di ba? Emerson.
You know why God whisper? Hulaan nyo. You know why God whisper in the Bible? Alam niyo bakit? Kasi malapit siya sa'yo. Malapit ang Diyos sa'yo. Nandyan lang siya. That's why He always whisper. Carol. Di ba? At pag tinawag yung Islam team nila PB, isang tawagan lang. Beb, Pet, Mike, Lemek. Beb, Lipep, Mike. Anyway. Para lang ma-shaking ulit. Ano? Now, church, if you read John 14:27, peace I live with you, peace I give you. Now, church, panghawakan nyo to I do not give to you as the world gives. Peace I give to you. Peace. Now, church, peace is not the absence of troubles. Peace found in the presence of God. Amen? Ibig sabihin, ang peace, kahit nandun ka sa pangit na situations, kahit na meron kang problema, kahit na meron kang mga challenges, nandun yung peace. Kalma ka lang. Parang pag sa aeroplano, pag meron turbulence, basta may ganun, uga, kampante ka. Because alam mo, kaya ng kapitan. Tama? Yun ang peace. Ang peace is not found in the absence of troubles. Nako, church, lagi nandyan ang trouble. Pero dapat lagi kang kalmado. Okay ba? Sabi mo kasama mo, kalma lang. Chill. Kung wala kang pera ngayon, chill. May magpapakain sa'yo, chill. Okay? Kung wala kang maisusuot, buksan mo lang mata mo, ang dami mong damit sa cabinet. Tama? Chill. Kung meron kang mga bagay na pinagdadaanan ngayon, sabi mo, chill. Kasi lalampas ka rin dyan. Laging merong rainbow after the rain. Amen? Di ba? There's a rainbow after the rain. Hindi nyo alam yung tono na yan, ano? Alam ko, ibang kumanta niya, Westlife eh. Hindi ko lang kung tama. Di ba laging may ganon? Laging may hangganan. Kung may bagyo man, ay lago. Sabi ko sa iyo, meron din pag-unos. Pero church, meron din kaginhawaan. Pagkasama ang Panginoon. Kahit na anong pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan excuse para ikaw ay huminto. Okay? Hindi yan excuse para ang ministry mo ay mag-stop or mawala. Kundi ang yan, yung situations na yan, gagamitin ng Diyos para ikaw ay lumago at lumakas. Now, church, listen to this. Pag ikaw ay stressed, depressed, or mga pinagdadaanan mo sa buhay mo, wag mong i-isolate ang sarili mo. Kasi church, listen to me. Look at me. Kung gusto mo ng healing, kung gusto mo ng peace, dapat mong i-involve yung mga taong nagmamahal sa yung tunay. Yung mga taong i-guide ka. Yung mga taong concern sa'yo. Wag mo yan tatanggalin. Now, church, look at me. Sa mga Kristiyano, sa mga leaders, pag ikaw ay depressed ngayon, wag kang magsabing, I quit. Ayaw ko na. Tuloy ka lang. Kasi yung ministry kung saan ka nilagay ng Panginoon, yan din ang magbibigay sa'yo ng healing. Okay? Huwag mong isolate, huwag kang lumayo. Huwag mong maliitin ang Diyos kasi malaking insulto sa Panginoon na sinasabi mong kaya mo mag-isa. Malaking insulto yan. That's why, ingatan natin yung ating mentally, ay yung ating isipan. Pwede ba yun? Sa mga lalaking asawa, huwag mong bigyan ng stress ang asawa mo. Amen? Mga babaeng asawa, pag nag-check out, bigay mo lang. Shopee. Mga babae, huwag mo masyadong pilitin yung asawa mo magbago according to your time. Hayaan mo yung time ng Panginoon. Okay ba yun?
Pwede nyo bang hawakan yung katabi nyo ngayon? Abutin mo nga. Sabihin mo nga sa kanya, kahit hindi mo siya masyadong ka-close o kakilala, sabihin mo nga sa kanya, how can I pray for you? Di ba? What can I pray for you? Pwede ba yun? Pwede bang sulat ngayon habang magano tayo, mamaya bago umalis? Kunin mo yung prayer request niya. Okay, sabi doon, peace, I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Sa mundo, puro problema. Okay? Sa mundo na to, ang dami ng sakit sa ulo. Tama? Lalo na yung mga flood control na yan. Ang dami na. Now, church, listen to me. Tingin kayo sa akin. Ito lang ang pakiusap ko. Matatapos na ako. Bilang isang Citylite, bilang isang Kristiyano, nandito tayo para mag-shine. Sana huwag tayong maging source ng stress ng ibang tao. Kahit nagigil ka ng mag-post sa Facebook about governments, about negatives, about mga toxic, pigilan mo sarili mo. Dapat tayo ang maging source ng strength, tayo ang maging source ng liwanag, tayo ang maging source din ng hope because tayo ay ang character, yung Christ-likeness ay magre-reflect sa atin. Pwede ba yun? Amen? Amen? Makibaka. Hindi. Sasama pala sa rally. Okay. Mga kapatid, pwede ba na lahat tayo tumayo?